Ayan. So, hello. Ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? So, this is for Earth sign o almost daily love reading for Earth sign. For personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook kasi siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Meron din pala tayong page, guys. Follow mo na lang ako doon. Manghula ng Kapalaran by Unicorn Princess Tarot. Mag-comment ka lang. Maybe picturean mo yung palad mo. Yan, and then maybe mabigyan kita ng hint regarding saan mo. And comment mo. And of course, hindi ako nagpa-promise. Kung sino lang yung mapansin kong comment. Okay? Kasi marami tayong pinagkakaabalahan. So, kung mapapansin kita, mag-comment ka lang doon sa ating page. Follow mo ako sa Facebook. Okay. Then, yeah, may TikTok din tayo, Unicorn Princess Tarot. 5 of Cups is here, Cancer, Scorpio, and Pisces. King of Pentacles. The Chariot is here. 4 of Cups. 2 of Pentacles. Queen of Swords. The Devil. This is Capricorn energy. Ayan. Yung iba sa inyo parang hindi ka na sure masyado dito sa pinapriority mo ngayon. Or maybe pinapriority mo in the future. So, parang binibigay mo yung best mo eh. Yung iba sa inyo pwedeng nagmamadali ka rin na asikasuhin or ayusin kung ano man ito. But part of you, nagmamadali ka lang because maybe nape-pressure ka with the King of Pentacles. This is a person maybe who is very stable, or maybe a person na siya yung parang nagde-demand or nagsasabi sa'yo na ganito gawin mo, ganyan gawin mo, and then you are like this person na nape-pressure ka na gawin ko ano man ang sinasabi nitong taong to. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Anyway, just in case na ipopost ko yung video, tapos hindi ako nakapagpaalam sa'yo, pagpasensyahan mo na lang kasi either nabahing ako or nauubo ako kasi medyo nangangati yung lalamunan ko ngayon. So, pagpasensyahan mo na lang. Anyway, so nakikita natin in the future, like maybe meron kang gustong i-pause or pahinga muna or parang ayaw mo munang ituloy. Maybe in the past, sobrang ganadong-ganado ka na talagang pinupush mo tong bagay na to. Pero for now, parang naiisip mo na parang ayaw ko na ituloy. Parang hindi naman yata siya mag-workout para sa akin. So parang alam mo yun, yung parang nagdadalawang isip ka na regarding dito. And with the 5 of Cups, especially na medyo parang nakikita mo yung paligid mo na parang you feel like hindi mo kayang alisan, na parang kailangan ka pa dito, na okay ka naman dito, na masaya ka naman dito. And then, you're thinking about this priorities na hindi mo sure kung magbubunga ba or kung mag-workout ba talaga para sa'yo. So, for some of you, gusto mo na siyang i-cut off eh. Gusto mo nang tanggalin. Kasi, kaya mo na lang naman siya ginagawa. Kasi nape-pressure ka na lang. Kasi maybe yung iba sa inyo, nasimulan mo na eh. Sayang kung hindi mo itutuloy. Okay? So, tell me more for Earth sign. Actually, this is regarding love. Pero hindi yun yung masyadong concentration mo, no? Hindi yun yung masyadong iniisip mo. Yung iba kasi sa inyo, maybe in the past, meron kang iniisip na person, but now you're no longer thinking about this person. Tapos parang hindi ka na rin sure kung nandun pa rin ba yung love mo para sa kanya. Or yung, yung parang reality check, okay naman na ako. Justice card is here, Libra energy.
The Nine of Swords. Okay, so this is the energy of the past person. Eight of Pentacles. Seven of Pentacles. Could be dealing with an air sign or an earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Sagittarius is also here. Gemini, Libra, Aquarius. Knight of Pentacles is at the bottom of the deck. So, ang focus mo talaga money, career, new beginnings, priorities. Ang person na ito actually is having problems. Dami niya problema. With the Justice card, pwedeng may kinalaman sa career. And then with the Eight of Pentacles, wala kasing tumatanggap sa kanya eh. Pwedeng may kinalaman din sa career or pwedeng may kinalaman din sa love. I feel like this person is trying na mag-join or kung meron man tumatanggap, hindi nagwo-work out. Alam mo yon. Pati sa pakikipag-connect, pakikipag-relasyon with the Temperance, tinatry niyang ipakita kung ano yung mga meron siya, kung ano yung kagalingan niya. Pero walang interest itong mga taong ito sa kanya. No? Maybe hindi naman kasi yun yung gusto nila. Hindi siya yung tipo ng tao na makakapagpa maano sila, yung parang wow, parang ganun. And I don't know, I feel like nahihirapan talaga tong person na ito. Parang feeling niya nape-pressure siya. You can see a lot of stress kasi yun nga, kung may kinalaman sa work yung mga hinahanap niya, wala talagang nagiging magandang balita regarding sa bagay na ito. Pero pagdating sa love, ganun din. Parang hindi siya appealing or hindi na-attract yung mga ibang tao or ibang pinagpapakitaan niya ng gilas sa kanya. So, hindi sila attracted sa kanya. So, anong gusto niya mangyari between the two of you? Anong gusto mangyari nitong person nito? The Magician is here. 9. 4 of Pentacles. 9 of Pentacles. Queen of Cups. And the Knight of Pentacles is also here. Well, ang gusto niya mangyari is with the Magician. Sa ngayon, gusto niyang i-enjoy ang sarili niya. With the 4 of Pentacles, I feel like this person gusto niyang makita mo na kung gaano siya kahalaga. Parang ganun. Parang bigyan mo ako ng pahalagahan mo ako, parang ganun. But with the 9 of Pentacles, you don't care actually. Mas may pakialam ka nga sa sarili mo, achievements mo, pera mo, etc. With the Queen of Cups, you have a lot of love to give. Pero hindi ko nakikita ang ibibigay mo yun sa kanya kasi, you know, with the Knight of Pentacles, mas nag-i-invest ka ngayon pagdating sa sarili mo, pagdating sa pera mo. Parang gusto kanyang bumalik or, you know, this person wants your attention back. Babalik sa kanya. Nang wala siyang ginagawa. Hindi yung, nang wala siyang action na ginagawa, na hindi siya nagsasalita, na hindi siya yung nahihirapan. You know, gusto niya bumalik ka pero in a way na hindi siya yung gumagawa ng paraan para bumalik yung attention mo sa kanya. So, what will happen in the near future for you, Earth sign? 7 of Swords, 3 of Cups, 2 of Swords,
Four of Wands. Okay, in the near future, pagdating sa person, pagdating sa decision mo, no, mas nakikita natin na mas pinipili mo yung something or someone na mas magbibigay ng stability para sa'yo. Kasi kung hindi naman, nakikita mo naman sa future, hindi ka naman magiging stable dyan, hindi ko nakikita na itinutuloy mo or nakikita natin yung paglayo or pag-iwas mo actually. Maybe pagdating sa pakikipag-reconcile dito sa taong to, di bali na lang. That's your energy. And then, I don't know, I can see you na medyo nahihiya in the future. Maybe there's this person or people na maaaring makilala mo and then pwedeng ma-feel mo yung feeling na parang hindi ka belong. But they are very welcoming. They are welcoming. Wini-welcome ka nila. Yeah, there's new friends for you. For some of you, there's new lover here also. A very mature person, Pisces, Virgo energy. Yan, na nakikita na natin na nagbibigay or nagpapakitang gila sa'yo. This person really likes you. Gusto ka niya. Lalo na sa itsura mo, sa physical attraction ang nakikita niya sa'yo. So, tell me about the Seven of Swords and the Three of Cups. Strength card, Leo energy. I don't know kung bakit magiging bakit mahihiya ka dito sa mga taong to with the Three of Cups. I feel like with the Strength card, Leo energy, sila yung tutulong sa'yo para maging mas matatag ka, maging mas magaling ka. I feel like itong mga taong ito, sa una lang siguro may hiya. But then, with the Strength card, they are like friends na parang hindi mo kailangan matakot sa kanila. Kasi sa totoo lang, kung ano man yung magiging problema mo, parang sila yung tutulong at magpoprotekta sa'yo. You know, regarding sa kalaban, kaaway mo, parang nandyan lang sila to protect you. I feel like they are true friends. Kung may kinalaman sa katrabaho yon, so ayun, I feel like hindi ka nila pababayaan. So, kung mahiya sa kanila. So anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.